Kumakalam na sikmura ang isa sa pinoproblema ngayon ng mga residenteng nasalanta ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Kaya sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa probinsya, pinangako niya ang dagdag na pondo sa mga lokal na pamahalaan para mahatiran ng tulong ang mga biktima ng lindol. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Cebu si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pops J, nandito ako ngayon sa Barangay Bungtod na isa sa mga nagtamo ng pinsala dito sa Bogo City sa Cebu. Kaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bumisita na rito kaninang umaga. Mabilis na tulong para sa mga biktima ng lindol. Ayan ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bisitahin niya ang mga residente ng Bogo City kaninang umaga. Nakipagkamustahan din siya sa ilang nadaanan. Kasama niya ang ilang mga opisyal para matiyak ang agarang paghahatid ng tulong. Kaninang hapon, dumating na yung unang truck ng relief goods mula sa DSWD. Pagdating ng hapon, at yun na nga, nagsipuntahan ng mga tao rito kaya mga residente hindi na maiwasang magkagulo. Ito rin kasi ang unang relief goods mula sa national government na kanilang natanggap mula ng yanigi ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes ng gabi. Kaya ang hinaing nila, gutom na sila, lalo't marami ang natigil ang kanilang kabuhayan. Sarado rin ang ilang mga tindahan na napinsala ng lindol. Ayon naman sa DSWD, sisiguruhin nilang maipagpapatuloy ang pamimigay ng relief goods maging ang iba pang mga barangay na apektado ng lindol. Narito ang bahagi ng panayam kay Pangulong Bongbong Marcos. President, we are donating 50 million to the province sa Bogo. Sa Bogo City, Sugod, San Remillo, 20 million pesos each. 10 million pesos for Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Santa Fe, Tabugan, and Tabuelan. And 20 million pesos for all the DOH hospitals para makapag-recover. And 5 million pesos for each provincial hospital. Bukod kay PBBM, si Vice President Sara Duterte dinalaw rin ang mga nasalanta dito sa Bogo at sa Medellin. Nakiramay rin siya sa ilang mga namatayan. Kagabi pa lang ay naghatid na rin ng tulong ang Office of the Vice President sa mga nalindol. Pops J, sa ngayon, 72 na ang naitalang nasawi ng lindol habang 47,000 na mga pamilya na ang apektado o sa madaling sabi, 170,000 na mga individual. Ang kanilang pakiusap, pagkain, tubig, tulong at kuryente. Pops J. Arles, sa iyong paglapag dyan mula kagabi pa, kamusta ba ang bumugad na eksena sa iyo? Pops J, ang paglapag kasi ng eroplano dito ay galing pa doon sa Cebu City proper, kung saan nga 3 oras ang ating binyahe para makita at talagang masaksihan kung ano nga bang sitwasyon dito ng ating mga kababayan. Kagabi pa lang nakita na natin na ang mga kalsada dito ay talagang tungkab. At ang ilang sa mga gusali ay butas-butas na rin at nakita mo talaga ang epekto ng magnitude 6.9 na lindol. Bukod pa dyan, Pops J, ay nakapanlulumo rin ang eksena na ating nakita dahil yung ating mga kababayan na marapat na natutulog at nararamdaman ang kaligtasan sa loob ng kanilang mga tirahan ay natutulog sa labas ng kanilang mga tirahan, sa sidewalk, sa folding bed, sa sahig, sa labas ng kanilang mga tahanan dahil sa pangamba na baka raw magkaroon ng malakas na lindol muli at mabaon sila ng buhay sa loob ng kanilang mga tirahan na ito. Pops J. Arles, ikwento mo nga yung kung gaano kalaki yung pinsalang tinamo yung lugar na yan. Yan kinatatayuan mo na yan. Durog yung gusali. Ano bang kwento dyan? Ito, Pops J, ay isa sa mga bahagi ng simbahan dito sa St. Vincent of Ferrer Parish Church. Ang isa sa kanilang mga patron dito na kung saan yung kabilang bahagi nitong compound ng simbahan na ito ay mayroon ding mga gumuho na mga bahagi nito. At ito, pag tinignan mo nga dito, Pops J, sa gilid lang din natin, Sige, ito ay isang souvenir shop kung saan yan, yung mga santo na nasa loob niyan ay sira-sira na din at yung mga gamit na ibinebenta dyan ay kasama sa mga napinsala. At hindi yan magamit sa ngayon, Pops J, at hindi mapasok ng kahit sino man dahil nga sa pangamba na ito ay baka biglang bumigay at masaktan o mapasama at maaari kang masawi pa ang mga sino man na papasok dito, Pops J. At Arles, ipapakwento ko rin sa iyo yung nangyari kanina nung dumating yung relief goods.
mula sa national government. Sabi mo, pinagkaguluhan. Totoo yan, Pops J, no? Talagang makikita mo yung gutom ng taong bayan dito ng mga biktima ng napakalakas na lindol. Alas 12 pa lamang ng tanghali, tirik na tirik ang araw. Talagang matyaga silang nagsipila rito para nga makuha ang kanilang mga relief goods na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya'y dumating dito kaninang umaga. Kaya nung dumating yung malaking truck ng DSWD, laman itong mga relief goods, talagang hindi sila magkanda kumahog, no? At talagang hindi na napigilan na lumapit doon sa malaking truck at kinailangan na pigilan nga ng mga residente dito at ng DSWD ang mga residente na ito para hindi magkatulakan. So far ay naging cooperative naman ang mga ito, Pops J, no? At ngayon, tapos na ang pamimigay ng relief goods sa paniniwalang naubos na ito. Pero so far, marami sa ating mga kababayan ang nagpapasalamat na mayroon silang makakain ngayong gabi. Dahil marami nga sa kanila, walang mga trabaho at wala rin pasok sa eskwela. Kaya naman talagang kalam ng sikmura ang kanilang kalaban. Arles, hindi ba nakita sina PBBM at VP Sara dyan sa Bogo? So far, Pops J, wala namang ganong mga ulat tayong natatanggap, no? Pero nasa isang city lang sila, no? Itong Bogo City nga, isa sa mga syudad dito sa Cebu Province. Si PBBM kaninang umaga ay naglibot dito sa Bogo sa isang dito sa simbahan, sa isang paaralan, at nagkaroon nga ng press conference doon sa Kapitolyo. Samantalang ito naman si VP Sara kagabi pa lamang ay nandito na siya pero doon sa kabilang probinsya nito na yun nga, no, yung Medellin. Tapos kanina nung nakita natin ay yung mga ulat na nagkaroon nga ng mga pumanaw ng mga individual at mga anak. Syempre bilang isang ina din siguro, Pops J, no, personal niya itong pinuntahan, pero dito na yan sa Bogo City din sa Cebu. Arles, magagabi na paano itatawid ng mga nasalanta ang kanilang magdamag? Pops J, wala pa rin kuryente dito mula raw nang naranasan itong lindol na ito at hanggang ngayon ay kaparehas na sitwasyon ang maaari nating asahan. Kagaya ng kagabi, ang mga kababayan natin nakasalampak sa labas ng mga kalsada, natutulog at nagdarasal na sana sa pagsikat ng araw ay ligtas pa rin ang kanilang mga pamilya dahil nga yung kanilang pangamba. Ang ilan sa kanila dito, Pops J, ay pinaghihinalaan na nga na mayroong PTSD dahil sa bawat aftershock na kanilang mararanasan o bawat paggalaw ng ilang mga establishmento dito, kahit nga yung mga biglaang pagputok ay talagang medyo naaalarma na sila, Pops J, no? So hindi pa natin alam kung kailan babalik yung kuryente dito dahil nakakuha tayo ng mga impormasyon na manipis ang supply ng kuryente dito sa probinsya ngayon, lalo pa na nagkaroon nga ng epekto yung pagpasok ng mga iba't ibang mga produkto dito at maging yung kalakalan ay kasama sa mga napilayan dahil nga sa lindol na ito, Pops J. Arles, dahil nasa labas yung iba matutulog, anong gagamitin nila? Lalo na yung mga batang kasama. Ano ang kanilang hinihigan? Pops J, kagabi, no, medyo umulan-ulan ng kahit pagkakaunti, no. Kaya naman yung ilan sa mga residente dito, yung mga bata, ay ginamitan nila ng plastic para maprotektahan. Bukod pa dyan, meron din tayong mga nakita na mga naka-folding bed, mga nakabanig, mga nakakarton, at meron pa yung iba talagang nakasalampak na sa sahig o sumasandal na lamang sa mga dingding ng kalsada. Talagang takot na takot sila, Pops J, at ang kanilang hiling yung bukas daw ay maging mas maayos at pagbabalik sa normal ng kanilang buhay dito. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal Arles de los Santos.